Isang dambuhalang high-pressure area, HPA, ngayon ang nakatambay sa timog na bahagi ng Japan na nagsisilbing malaking pader at nagtutulak ngayon pasubsob at padiretso sa Pilipinas ng mga bagyong sina Ophelf, Usagi, at papasok na bagyong si #Lapepetif, Mani. Inaasahang magiging dominante ang HPA sa mga susunod na araw dahilan upang tumama sa bansa lalo na sa Luzon ang dalawa pang bagyo. Paghandaan na po ang inaasahang epekto ni Ophelf at Pepitov. Bahagyang hangin na ang bagyong Mani ngunit papasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang isang typhoon sa Huwebes at bibigyan ng lokal na pangalang Pepitov. Ayon sa bagong forecast track, tatama ito sa kalupaan ng Bicol Region sa Sabado 16 ng Nobyembre. Bandang alas 10 ng umaga ngayong Miyerkules, ang bagyo ay namataan 1,965 kilometro silangan ng Eastern Visayas, taglay ang lakas ng hangin na 65 km per hour at bug zone na aabot sa 80 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ang Mani ay kikilos sa kahabaan ng katimugang bahagi ng isang high-pressure area kaya't ang direksyon nito ay pakanluran-timog-kanluran sa Philippine Sea. Maaaring lumakas ito ng mabilis at posibleng umabot sa super typhoon na lakas. Ang potensyal na bagyo ay maaaring nasa o malapit sa pinakamataas na lakas sa oras ng pagtama sa kalupaan. Binigyang diin ng Pag-asa na nananatiling mataas ang kawalang katiyakan sa forecast track ng Mani kaya maaaring magbago pa ito. Nagbabala rin ang ahensya sa mga residente ng Luzon na maghanda para sa matinding ulan, MPAMINSALANG hangin at storm surge, sa posibleng pagdating ng bagyo. Pagbabago sa track ni Mani, Southern Luzon posibleng mahadjep. Tumaas ang tsansang maglandfall ang bagyong tatawaging Pepitov, Mani, sa Bicol Region bilang isang malakas na bagyo, typhoon category, sa linggo. Posible itong dumaan sa Central Luzon, Calabarzon at malapit sa Metro Manila, ayon sa 11 AM advisory ng Pag-asa, na mas malakas kesa sa naunang Nakef at Ophelf, ayon sa intensity forecast ng ahensya. Dulot ito ng malakas na high-pressure area, HPA, sa hilaga ng nasabing bagyo. Ayon rin sa Pag-asa, may posibilidad ring maging super typhoon ang bagyo. Magbabago pa ito kaya't manatiling updated. Samantala, bahagya pang lumakas ang severe tropical storm Ophelf. May lakas ng hangin ito na nasa 110 km per hour at pagbagso ng hangin umaabot sa 135 km per hour. Kumikilos din ito sa direksyon na west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Dahil dito, nakataas na wind signal number 1, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Northeastern Isabela, at Eastern Apayao. Inaasahang lalakas at magiging malakas na bagyo o typhoon category ito bukas. Inaasahan itong tatama sa Cagayan sa Huwebes ng hapon o gabi habang nasa peak intensity ito. Pagkatapos nito ay tatawirin nito ang Babuyan Islands at iikot sa katubigan timog ng Taiwan. Posible din itaas ang wind signal number 4 sa Cagayan oras na lumapit na ito sa kalupaan. Magdadala ito ng malawakang pag-ulan sa Northern Luzon. Inaabisuhan ang mga residenteng nakatira sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa posibleng epekto nito kagaya ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagbagso ng hangin. Inaasahang magdadala ng mga pagbagso ng hangin ang wind flow na patungo sa sentro ng bagyong Ophel. Lakas ni bagyong Nika at paggalaw nito. Ang bagyong Ophel ay inaasahang patuloy na kikilos sa direksyon na west-northwestward hanggang tatama o maglandfall ito sa silangang Cagayan o Isabela ngayong Huwebes ng hapon o gabi, November 14. Pagkatapos nito ay susulpat ito sa Luzon Strait, gagalaw sa direksyon na northwestward ngayong Biyernes, November 15, at babagal bago ito umikot sa katubigan timog ng Taiwan. May inaasahang pagbabago pa sa forecast track ng bagyo sa mga susunod na updates. May dalawang senaryo ang dadaanan ng bagyo, kikilos sa direksyon na west-northwestward at maglandfall sa mas timog ng forecast track o mag-recurve. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng bagyong Ophel sa susunod na 3 araw at maging typhoon ito bukas. Inaasahan itong maglandfall habang nasa peak intensity ito. Pinapayuhan ang lahat ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa posibleng mga epekto nito kagaya ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, malakas na pagbagso ng hangin, malalaking alon, at storm surge,
Manatil 8 nanograms nakatutok sa Whitmer Balita para sa bago pang updates. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.